Magibalik nga ninyo yung verse. Yan. Yung kung ako nga, sabi niya. Yan, sabi niya, kung ako ngang Panginoon at guro ninyo ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din ninyong hugasan ang paa ng isa't isa. Sino po yung gagawa? Tayong lahat. So, if Jesus, our Lord and teacher, do an example, ano po bang gagawin natin? Do it also. Naalala ko yung nung first time ko pong makaranas ng foot washing, kasi galing ako ng bukid. Siyempre, di naman maganda. Pag nagtatanim ka kasi ng palay, yung mga nakaka-relate dito yung mga mantatanim eh. Yung kuko mo, kulay brown. Tama po ba? Tapos yung dito sa daliri sa kamay, maganda yung cortex mo dyan. Nakapaikot pang ganyan eh. Tapos bungal-bungal itong harap. Kasi minsan yung tinatamnan mong lupa, mas marami pa yung batong maliliit kaysa sa burak. So, nahihiya ako kasi parang kaya naman nalinisin niya yung pako karumay. Tapos yung sakong ko, parang El Nino, bitak-bitak. Hanggang ngayon, kasi mahina ako sa sapatos. Yung pawisin kasi ako at hindi ako tatagal sa sapatos. Lagi ako naka-sandals. Naalala nyo, first year ako ito, lagi ako naka-sandals. Kasi pawisin nga po yung aking paa. May tayo pang ambaho eh. Pagka gusto kong palayasin yung mga daga, pinaganon sa mga butas. Di ba? Yun yung parang mga magsasaka. Kaya pagdating sa pag-foot washing, tandaan nyo to, hindi naman sinabi ng Panginoon, magpapedicure muna kayo. Yan, nagpapedicure na rin ako. Ngayon. So, foot washing is an act of service. Sabi nga pa natin, act of service. Be a minister for everyone. Isa sa mga pinakamahirap na parte ng buhay ng isang tao ay ang pagsilbihan ang maraming tao. To be the servant of all. Pinakamahirap. Noong panahon ng tinatawag na year of slavery, sino yung medyo nakakaalam ng world history? Sa world history, ang mga black, according to books, ang tingin ng mga puting Amerikano sa mga itim na Amerikano, mga Indians, African slave people, ay mga sinumpa ng Diyos. Diyan na divide ang Mormons noon. Even Methodists. Noong mga year 17th century o 16th century, na-divide ang Methodist noon. Ang Methodist Episcopal Church na itinatag sa Amerika noong December 25, kung di ako nagkakamali ay 1638, ay na-divide into two. The Methodist Episcopal Church and the Methodist Episcopal Zion. Ito yung mga black Americans na gustong makalaya sa tinatawag na slavery. Kasi akala ng mga puti, kasi tinuro ng mga matatandang puti na ang mga itim daw ay mga sinumpa at sila ay walang karapatan sa buhay. Kaya nagkaroon ng tinatawag na civil war. Yan, civil war against slavery and ano. So doon naman pumasok yung personalidad ni Martin Luther King. Kilala niyo naman po si Martin Luther King. Si Luther, kilala niyo, Villarico. Yan. Si Martin Luther King ay nagpasimula ng tinatawag nating freedom from slavery. Pinagkasundo niya ang mga puti at ang mga itim na Amerikano or sa ibang mundo, nag-set sila ng example na wala na po yung ganong setup. All of us have our equal rights to live.
So, mula noon, nung panahon na yon, nabawasan, nawala na po yung tinatawag na slavery. Sa Africa po, sila is kinukupkop, tapos dadali sa isang lugar, binebenta. Binebenta po yan. Kahit, the same with the women, yung mga kababaihan. Alam niyo po ba nung panahon na yon, ang mga kababaihan, binebenta rin, ginagawang alipin. Kaya tinan niyo si Abraham, ang alipin niya ay si Agar. Tapos si Rachel, meron din siyang alipin, si Silpa, si Sipora. Kaya naging 12 tribes ang Israel kasi uso pa yung tinatawag na slave. Kapag slave ka, lalagyan ka ng tanda. Yung iba nilalagyan ng ring sa ilong, nilalagyan ng ring dito sa kilay. Yung iba pinipingasan ng tenga. Parang pag nga may manok ka, okay, nilalagyan mo ng tanda. Para pag nakalipat ng bakod, akin yan, may tanda ako diyan, di ba? Pero yung baka na naligaw sa bakuran, dapat sa inyo na yon. Okay, so, yung slavery, kapag sinabi mong slave, wala ka ng karapatan. Property ka. Yun ang kanyang kategory noon. Kapag alipin kita, kahit anong gawin ko sa'yo, alipin kita, akin ka, papatay kita, paparusahan kita, wala kang karapatang magreklamo. Yun ang slavery. But that is not the example of Jesus. Ang example ng Panginoon ay service. Ang service po ay ginagawa kapag merong transactional agreement. Halimbawa, McDonald, pumasok ka, sabi ng gwardiya, "Good morning, sir." Tapos pag may harap mo ng yung lamesa, may mga order. "Hello, good morning, sir. May I take your order?" Service ko ang tawag doon. Pag pinawa na yung burger, ginawa, luto na yung fried chicken, nilagay na sa tray, binigay sa'yo, binayaran mo ay hindi lang chicken, hindi lang burger, pati yung service. Alam nyo na mas mahal doon? Yung pinaka first class service. Tingnan nyo sa motel, sa hotel. Sa mga hotel, may tinatawag na first 5-star hotel, meron naman yung 4-star hotel. Bakit mas mahal ang 5-star hotel kaysa sa 1-star hotel? Alam nyo kung ano yung mas mahal doon? Service. Hindi lang yung aircon room. Pareho lang naman room yan eh. Yung lang may jacuzzi sa mga malaki. Kaso, ang jacuzzi, ang mga aircon, service sa kanila yan. They serve the people with accommodation. Ang service po, pwedeng kakayahan, pwedeng yung ginagamit mong lugar. The same with restaurant, the same with driver. Yung mga driver ng jeep, hindi nyo binabayaran dahil sumakay kayo. Hindi dahil kayo nagbabayad, dahil binabayaran yung lisensya ng tao. Binabayaran yung service niya. Sinakay ka niya, dinala ka niya sa sasakyan na medyo air condition or hindi man, dinala ka niya sa pupuntahan mo, ang binayaran mo doon, service. Di ba yung mga nag-aaral, nakakulay yellow yung sakyan, alagay doon, school, transport, service. So, tayong lahat, meron tayong kanya-kanyang service. Ang walang bayad, nanay at tatay. Pagka nagluto si nanay, nagluto si tatay, pinakain ka, wala man lang bayad. Ni thank you. May reklamo pa. Maalat, mamanghang. Yung mga anak na nagtrabaho, naghugas ng plato, naglaba, sasabihin niya, pahingin baon, nagluto ako. May bayad. Pero totoo nun, kapag gumagawa tayo sa bahay natin, gumagawa tayo sa church, sa ating ginagawa ng libre, hindi natin yan siserve for the people or sa atin, ginagawa natin yan for the Lord. Kaya nga pagka nag-a-announce tayo, at supportahan po natin ito, that is our service. Ngayon, meron iba-ibang klase ng service. Meron yung service with pay, service voluntarily, at meron din pong service na napilitan lang. Alin kaya tayo doon? Kami,
Kung nakakatanggap man kami ng mga allowances from the churches at kami nagsaserve, pwede namang wala. Pero siguro nahihiya ang denomination natin, parang as in return of love, sabi niya yung parang a token of appreciation, churches give allowances. Kaya wala po kaming sahod, hindi po salary. Kaya lang nilalagay natin sa budget, ano nilalagay natin? Workers' salary. Sa totoo lang, hindi po nagsusweldo ang mga worker within their churches, but we give them allowances. Ang tawag doon ay, kasi meron ako nakadebating diakono yung isang diakono na taga sa amin, bumibili ako ng gulong ng sasakyan, ng motor ko noon, dahil palagi napaplat talaga yung mga motor ko Sabi niya sa akin, sa amin, walang sweldo ang ministro. Ano yung tinatanggap nila? Allowance lang. Support. Kaya, bakit ko nababanggit yun? Kasi, lahat ng bagay na ginagawa natin, ay ginagawa natin bilang paglilingkod sa Diyos. Paglilingkod na wala tayong inihintay na kapalit. Minsan nga, nasabihan siguro sa'yo na, pag mag-bless tayo ng sasakyan, mababless tayo nga, bigyan nyo naman yung nag-bless, para ma-bless, parang gano'n. We give because we want to bless. To bless the worker, to bless the people, to bless our church. At ayun ay ina-appreciate ng Panginoon. Nung gawin ng Panginoon yung paghuhugas ng mga paa, nabanggit din ito ni Kuya Randy minsan pag nang nagkukwento siya Sabi ni Pedro, hindi yata't Panginoon, uhugasan niyo yung paa ko. Oo, sabi ng Panginoon, kailangan kong gawin ito Sabi ni Pedro, ayoko. Sabi ni Jesus, pag hindi ka nagpahugas sa akin, kanya, wala kang parte sa karyan ng Diyos. Tama po ba yung aking quotations? Baka mali po yung Bible ko O sige, sabi ni Pedro. Kulal, hugasan po yung paa ko, paliguan niyo na rin ako. Sabi ni Lord, hindi ka na pwedeng maligo. Kung naligo ka na, hindi na pwedeng maligo uli. Hugas lang. Yung conversation, it's something na parang joke siya. Parang it's humor between them. Minsan kala nyo ang Bible seryoso lagi, no? Ang Bible po, minsan, meron siyang humor. Sabi ng Panginoon, pag naligo ka na, huwag ka na maligo uli, hindi na pwedeng maliguan. Ang paghugas ng paa ng Panginoon, that's a act of servant. Kasi sa kultura nila, bago ka pumasok ng bahay, meron na talagang banga, meron nang lalagyan ng tubig doon. Pinupuno talaga ng tubig yun. Para yung mga bisita o yung may bahay, yung mga may-ari ng bahay, yung servant, nandun lang siya naghuhugas ng paa nila bago sila papasok ng bahay. Sa atin kasi sa Pilipinas, kahit sinelas pinapasok natin, sa kanila very strict sila sa cleanliness. Ayaw nilang ipasok yung alikabok sa loob ng bahay. Bagamat maalikabok talaga sa lugar nila kasi mahirap na naman yung naglilinis. Meron tayong kapatid sa Kulipat, si Kuya Bong Katap. Pagka naglinis yun, hanggang nakakaramdam siya ng alikabok, hindi tumitigil. Sabi niya, pagka ako namatay kanya, pastor, ibubulol ako sa labas, huwag sa loob ng church, kasi bawal pumasok. Marumihan ng church. Hindi mo naman pwedeng ipa-iral sa mga kaita. Kasi nung ako madistiro ng Katipunan, ang loob ng church, puno-puno tayo ng kambing. Tapos meron pang tayo na, yung hindi sila ganun particular. Pero, si Lord, sinet yung example, wala man siya sa pintuan ng bahay na pinapasang sila nagapunan, kumuha siya ng basin, nagbihis siya ng isang servant na kasuotan, hinugasan niya isa-isa. Pagkatapos, nagbihis siya uli, at umupo siya, doon na ginawa yung Last Supper. Nakatingin pa rin silang ganyan. Anong ibig sabihin nun? Sabi niya, kung ako na Panginoon ninyo at bro, ay ginawa ko ito, ganyan din ang gawin ninyo. May 3 S. Ito na pa lang yun. Una, you are not a slave, you are a servant. Tandaan nyo, iba ang slave sa servant. Pareho silang ginagawa, pero hindi sila pareho ng kalagayan. Sa Pilipinas, 2 klase ng slave. Namamahay at sanggigilid. History. Sanggigilid, nakatira sa malayo, darating lang. Ito yung mga tinatawag nating part-time, yung stay out. Sa mamahay, nandun ka sa loob ng bahay, doon ka nakatira. Ang tawag doon, stay in. Yan yung mga OFW natin. They serve as a servant, but they are not slave. Kaya mga Pilipino na OFW na nabalitaan natin, na ginawang parang mga alipin na galit ang OWA at ang POA ay pinapauwi sila. Alam ko yung baras dyan kasi meron na rin po akong napauwing 2 kapatid natin. Connected po tayo sa isang agency ng NGO sa POA. Sa likod ng POA, grupo po ng mga pastor na tumutulong sa mga pinaping mga OFW. That's way back 2013. Nandun po ako sa POA. Yung slavery,
Hindi yan ang tinuturo ng Panginoon. Sabi nga kung natandaan ninyo sa Jubilee, sa celebration ng Jubilee, yung 50 years, after 50 years ng lahat ng slave, pinapalaya na. Kung naman 50 years old ka ng slave, di pa palayain. Patanda na yun eh. Para naman nilang may-enjoy. Kaya tayo, pagdating ng 60, alam niyo yung reason ng retirement ng 60? Hindi dahil matanda ka na, para naman nang-enjoy yung buhay mo after 60. Kaso yung 60 ngayon, sila yung maraming sakit, dumadami sakit. 50 nga lang daw ngayon, meron na eh. Diba? Aminin ng mga 50 rito. Yung slavery, it's not our role in the sight of God, but we are the servant of God. We serve, we give our skill, talents, and life sa Panginoon to serve. Ang servanthood po ay hindi pinipili kung ano kalagayan ng buhay mo. Isa sa mga na-appreciate daw nila kay Bishop Archea, nakita nyo na si Bishop Archea, maputi ang buhok, isa sa mga author natin ng libro. Kahit obispo po siya, pumipila po siya sa kainan. Ayaw niyang sineserve siya ng VIP. Doon ko nakuha po yun ako. At yun din ang turo ng nanay ko. Kasi si nanay ko, kakain muna kami bago siya. Ganun ang matatanda noon. So, ang service, others first, before myself. Yun ang service. Pagka nabiyayaan sila, hindi ako sumasakit ng loob, wala ako insecurity. Kahapon, meron kaming meeting, may isang barangay kagawad sa isang lugar, nag-left the group siya sa GC namin. Sabi niya, kayo lang ang makikinabang dyan, kami hindi. Ayun ang akala niya. Kasi meron siyang insecurity. Akala niya kapag ikaw yung nangunguna, ikaw lang yung makikinabang sa anumang bagay. Hindi niya alam na yung taong kaharap niya ay wala kong ganong konsepto na kukunin ko muna yung pakinabang ko bago ko bigay sa iba. Wala po tayong ganong konsepto. Ang konsepto natin sa service, kung nabiyayaan kayo, masaya ako. Kapag nabigyan kayo ng benefits, okay lang sa akin kahit walang thank you. Ang natutunan ko sa buhay ko bilang isang magulang, bilang isang anak na sinakripisyo ng magulang yung sarili nila, kasi ang tatay ko po kasi it's 37 years in Saudi,
Walang kanyang napundar na bahay, wala siyang napundar na sasakyan. Ang napundar po niya ay sementeryo. Nakita ko sa kanila na kahit na hirap ang buhay, but they give what they have. Huwag naman meron talagang pagkakamali sa nakaraan, pero so siguro sa akin sa mga magulang, alam niyo yan, ikakainin na lang natin, ibibigay pa natin. Ganyan tayo magmahal sa pamilya natin. Kaya lang di lang nakikita ng anak yan. Ay, tayo, di natin nakita noon. Akala natin dahil dito tayo pinag-aral, dahil tayo ay pinapagalitan, dahil tayo, akala natin ay maliit ang tingin sa atin. Hindi po. Baka, piniprepare tayo sa future, piniprepare tayo sa darating na panahon, na ganun na mangyari sa atin, at least matatag na tayo. Yun ang servanthood. Hindi dahil marami ang ginagawa mo, hindi dahil pangit ang ginagawa mo, mahirap ang ginagawa mo, kawawa ka, hindi po. Kaya ka nandoon, kasi ikaw yung dakila. Ikaw yung pinaka-kailangan. Alam nyo, kapag tawag ng tao sa iyo, mga tao, tulungan mo, kasi ikaw yung mas magaling doon eh. Kapag wala ka na doon, ano yan? Di-stop na lahat. Eh, yung kaya lumayaman ng isang mayaman, dahil sa mga maliliit na tao na ginagamit sa kumpanya. Dahil malaki ang negosyo, dahil sa mga maliliit na bagay na ginagawa ng maliliit na tao, yun ang nagpuproduce ng isang malaki. CSM. Bakit dumami ang branch? Hindi dahil mayaman si NRC. Dahil minahal niya kanyang mga empleyado. Bagamat contractual. Sapagkat binigyan sila ng trabaho, binigyan sila ng training. Minahal nila yung trabaho nila, kaya madami ang kanyang negosyo. The same with churches. Kapag ang leader, hindi niya mahal ang kanyang mga makasama, nabubuwag yan. Kaso, depende sa ginagamit na relationship. Pangalawa, Jesus set an standard. Ano yung standard ni Jesus? Kung paano gasan yung paa, anong klaseng sabon ang gagamitin, kung anong tuwalya ang gagamitin. Jesus set an example of servanthood from heaven to earth. Mula sa kanyang trono, sa kanyang pagiging Diyos, sa pagiging isang all-powerful, almighty God. Ano sabi ng Philippians chapter 2? Kinuwad niya. Doon nakatawa yung debate eh. Minsan nanonood ako ng debate. Sabi ng isang nagpapa-nidepensa yung pagka-Diyos ng Panginoon. Sabi naman nung kumakalaban na tao lang siya. So sabi nung nidepensa sa pagka-Diyos ng Panginoon. Nung sinagkatawang tao, pinugad niya yung pagka-Diyos. Saan yung sinabit? Inubad niya eh. Saan yung sinabit niya yung pagka-Diyos na yun? Yun ang tanong nung isang tao. Wala siyang sinabit. Yung salitang hubad sa malapit na kahulugan, inalis mo niya yung kanyang kalagayan. Parang isang presidente ng isang CEO, natanggap na isang tagalinis. Para makita ko ano yung ginagawa ng kanyang kasama sa kumpanya. Same with that, hindi ka muna CEO, hindi ka muna presidente ng kumpanya, servant ka muna para maramdaman mo kung nandun sa kalagayan ng mababa. The same with God. Isang Diyos na to, mula doon sa kanyang kalagayang Diyos, iniwan niya yung kanyang kalagayan na Diyos, namuhay na isang alipin, kasama ng mga taong may hina, mga taong nagugutom, mga taong takot, na tulad natin, katulad din natin tao na pinanganak, namatay, nagutom, nauhaw, napagod. The same with us. He lived with us. He set an example of humility. Ako, nung nagkaroon ng school sa college noon ng doctorate
Kami yung pumasok doon sa Mega, DS Romel. Nag-aral kami ng doctorate. Magandang pakinggan eh. Dr. Mar Candelaria. Magandang pakinggan eh. Kasi mataas. Sa education kasi ngayon, bachelor, masteral, doctorate. At meron pa bang tataas sa doctorate? Wala na, no? Aeroplano. Masarap pakinggan eh. Kaso, pinaisip sa akin, parang it's meditation ko sa sarili ko. Pag naging doktor ako, ano kaya ang mangyayari sa akin? Pwede ka nang obispo. Pwede ka nang mag-abroad. Taka-Amerika ngayon. Kasi pwede nang doctorate doon eh. Sinisip ko sa sarili ko, Lord, tinawag mo ko to serve. Tinawag mo kong maglingkod. Nilagyan mo ba ng category? Ang mag-serve ba, kailangan doctorate, masteral, graduate ng college. Pastor Julius nga, kagustuhan niyang ma-upgrade yung kanyang education para sa status ng edukasyon ng Metodista, nasarhan ng kolehiyo. Yung kanyang course, sarado na. Pinace out. Babalik siya sa first year. Kaso, naisip ko, hindi naman ako natuto dahil sa pag-aaral eh. Natuto ako sa karanasan ko sa mga tao. Natuto ako kung paano ako maglingkod sa Diyos. Natuto ako sa mga mali at mga pagkakamali ko. Doon ako naging doctorate. Kaya tumigil ako. Hindi na ako nag-aral. Pero yung mga klase ko ngayon, doktor na sila. Papa-check up nga ako minsan eh. Doctor of Ministry, meron pang Doctor of Philosophy. Yung klase ko sa seminary na nandun sa Pampanga ay PhD. Ako naman PhD, puro hangin ang dala. Magdidimin sana ako, baka ako maging demonyo. Mga doctorate na kung saan nagpapakadalubhasa para sana makatulong sa kapwa, para sana maiangat ang kalagayan ng mga nasa baba. Alam nyo, the more na binibigyan ka dapat, the more na mas marami kang matulungan na tao. Naalala ko yung Little Miss Philippines, sabi ng mga bata, pag ini-interview sila, anong gusto mo paglaki mo? Gusto kong maging doktor. Bakit? Gusto kong tulungan ng mga mahihirap. Nung naging doktor, ang laki ng singil. Ako gusto ko maging abogado. Bakit? Gulungan ko yung mga naaapi. Paano naging abogado? Question pa lang 500 na. Di ba ganun nangyari ngayon? Ako po gusto kong maging engineer para maipatayo ko ng bahay yung mga mahihirap. Aba, isang pirma lang, 2.5. The more na dapat tumataas ang ating kalagayan sa buhay, yung estado ng buhay, lalo kang dapat magtumulong. Yun ang hinihintay natin na servanthood. Pag naging bupispo ka, naging DS ka, naging presidente ka ng Pilipinas, naging mayor ka, naging governor ka, dapat hindi ikaw ang pinakamataas. Sabi nga ni Noy Noy noon bago nung kanyang pinagmamalaki sa SONA, hindi ako ang boss nyo, kayo ang boss ko. Kaya nag-aral sa Don Bosco yan eh. Mga kapatid, tayong lahat, sa totoo lang, pagdating natin sa langit, I hope and pray, lahat tayo nasa langit. Walang may iwan. Walang nag-i-stay sa kubo. Walang nagbabantay ng mga tupa sa kampingan. Lahat tayo pupunta sa langit. Pagdating doon, wala pong nakalagay sa gate. Without degree, no entry. Yung mga teachers, proud ako sa inyo. Dahil pagiging teacher nyo, ginagamit nyo sa ministry. Sana gamitin nyo lagi yan. Kayong mga kung ano yung posisyon nyo sa trabaho ninyo, please, serve the Lord. Offer them Christ. Ako nalulungkot ako minsan, may sarili tayong institusyon sa atin ng eskwelahan, katabi natin ng eskwelahan, pero wala ang campus ministry. Doon naman ako proud kay Mary Johnston naman. Si Mary Johnston, kapag nagpa-check up ka doon at Methodist ka, may discount ka. Kapag anak ka ng pastor ka, mamili ka ng pastor, meron kang certification ng obispo ng DS, libre ka.
Wesleyan, ganyan din. Pero kapag ikaw ay institusyon, ikaw ay isang malapit sa school, wala kang ministry doon, wala, ano yung sabi ni John Wesley na isang bagay na hindi ko makalimutan, sabi niya, I am not afraid that the church will exist in a certain location. Di ba, meron sa kapila sa isang lugar, malaki siya, marami nagsisimba. Ang kinakatakutan daw ni John Wesley ay yung church na nandoon, wala siyang impact sa community. Wala siyang nagagawang ministry sa mga tao, wala siyang natutulungan ng mga tao, wala siyang na-encourage sa mga taong nasa kalagayang lugmok, mahirap. Kaya tayo, napakapalad natin, napasalamat tayo kapag meron tayong kapatid na hospital na ginabot tayo. Nag-special offering tayo kung may tao na kailangan ng tulong natin. Dinadalaw natin sila sa hospital. Binibigyan natin ng encouragement yung mga nalulungkot, na mamatayan at nasasaktan. This is the church. Christ set an example, maging ano tayo, maging sympathizer, empathizer. What's the difference between the two? Ang sympathy, ayun, talaga din ang buhay. Una-unahin lang, mami, susunod ka. Yun ang sympathy. Yung empathy, kung umiiyak sila, naiiyak ka na rin. Kapag sila'y masaya, nasasayahan ka na rin. May bago siyang kotse. Nagpa-proud ka, wow, may kotse siya. Sana ako din. Inggit naman yun. yung tayo bilang church, hindi tayo nagpaparami ng membro para dumami ang pera natin. Nagpaparami tayo ng membro para mas maraming magmahal sa kapwa. Nagpaparami tayo ng membro para marami tayong matulungan. Yan dapat ang metodista. Hindi ako particular sa report. Hindi nyo nahalata. Tuwing bago mag-church conference, tinatamad ako. Pero after the church conference, sumisipag ako. Bakit? Ayaw ko isama sa report. Nakala mo ba, pag nagre-report ka ng maraming ginagawa, magaling, masipag ka niya? Bisan, pag nakita nila sa post, alam nyo kung bakit ako nagpo-post minsan? Hindi para ipagmalaki may ginagawa tayo. Para ma-encourage ang ibang church. Alam niyo, mayroon ako na-encourage. Bakit tayo nag-online worship? Bakit tayo nag-online prayer and praise? Alam niyo, na-encourage natin yung iba. Gumanda. Gumanda yung kanilang online. Dati pag makakita ko naman naka-online, nasa gilid ng pader yung kanyang camera. Kinausap ko, sa susunod, wag naman yung pader ang ipicturean ninyo sa video. Igitna naman ninyo, nagbili kayo ng tripod, pagandahin niyo yung sound system ninyo para maganda ang tingnan. Kaya mga kapatid, kung meron man po tayong ginagawa sa church, that's part of our servanthood and ministry. Kahit napaplatan na tayo ng gulong, kahit nawatanggal na yung mga welding ng sasakyan natin, we will go where the people are. Na-bless po kayo, obispo, ganyan siya. Di ba nakalagay doon sa video niya, yung mga reels niya. Naka-reels kasi si obispo araw-araw. I will go where the people are, sabi niya. Ganon din si Pastor, si Diaz Victoria. Friend kayo ni Diaz Victoria. Lahat ng lakad niya sa bundok, naka-video rin, naka-reels. Nakaka-bless. Ang daming gumagalaw. Pastor Bunyag, ganyan din. Sabi ko sa mga kasama ko, ba't hindi niyo i-post yung mga ginagawa niyo? Para naman nabibless din kami. Hindi dahil pinagmamalaki natin. Hindi natin pinagmamalaki dahil meron tayong ginagawa. Pinagmamalaki natin kasi kumikilos ang gawain ng Diyos. That is what is our ministry is. Marami tayong mga ginagawa, hindi na natin pinopos. Hindi na natin pinapasok. Kasi may mga bagay lang na nilalagay natin para may masabi ng ibang church. Halimbawa, yung church na 52 membro, tapos wala pang ginagawa. Diyan na-inspire si Pastor Jopilda naman ngayon. At tinan ninyo, nakakabuti kasi siya dahil may mga taong, ay maganda pala dyan sa church niya, punta nga ako dyan. Di ba?
nagkakaroon sila ng ganong kaisipan. Jesus, wala pa naman kasing Facebook noon. Kung meron lang, pinapost niya eh. Kung meron lang reels noon, baka nag-reels din siya eh. Para makita ng tao, ito yung Panginoon na nagbibigay ng halimbawa sa atin. Kaya mamaya po, pag kayo ay magpapahugas ng paa, huwag nyo nang sasabing magpaligo na rin kayo. Pagkatapos nyong magpahugas ng paa, mag-meditate kayo, Lord, kung ako nahugasan ng paa, uhugasan ko rin ng paa ng aking kapwa. Hindi ko sinasabi yung paghuhugas mismo. Kung ako napaglingkuran ninyo, napaglingkuran ng Panginoon, maglilingkod din po ako. Maglilingkod ako ng buong puso, maglilingkod ako ng buong katapatan, kahit merong appreciation o wala. I will serve the Lord kasi alam ko, nakikita natin to. Nakikita ng Diyos ito. Kaya lahat ng ginagawa natin, lihim man o lantad, yan ay ina-appreciate ng Panginoon. Alam ko, mga bagay na ginagawa natin, i-bless kayo ng Panginoon kasi hindi papayag ang Diyos na ginawa mo ang paglilingkod ng buong puso na hindi Kanya gagantihan. Sabi nga, kung kayo ay magbibigay, ibabalik sa inyo ng siksik, liglig at umaapaw. Hindi po pera lagi yun. Yung pagkakaloob ng ating mga kakayahan, ibabalik sa iyo ng siksik. Kaya kung kumakanta ka at medyo sintonado ka, kumanta ka ng kumanta, darating araw, gagayahin mo na si Michael Jackson. Gaganda ang boses mo. Kung takot kang tumayo rito, nanginginig ka, magpipreach ka dahil hindi ka marunong, subukan mo, bibless ka ng Panginoon. Darating araw, gagamitin ka niya. Kaya, mga kapatid, ipaglingkod natin ang ating sarili, ipaglingkod natin ang ating bahay, ang ating buhay, ating mga gawain sa bawat araw ng ating buhay. Huwag kayong manghinayang. Ibibless ng Panginoon ang iyong mga buhay. I set you an example, then do it to others. Yan ang sinabi ng Panginoon. Let us pray. Panginoon, Diyos na makapangyarihan, salamat po sa paalaala ng mensaheng ito na kami po ay maglilingkod ng buong puso. One of the M of the Purpose-Driven Life book ay yung to be a minister to everyone. Sana Panginoon, lagi namin ilagay sa puso namin, maglilingkod kami, hindi dahil magaling kami, maglilingkod kami kasi mahal ka namin. Ikaw ang aming Panginoon na nagset example, kaya gagawin namin ito ng buong kapatan. Tulungan mo po kami, Panginoon, at tuloy namin ito magawa. Ayon sa iyong kalooban. In Jesus' name, Amen. Pagkakaloob ng mahandog at ikapu, pasasalamat at pangako habang may